Andap-andap ang ilaw sa isang maliit na kubo sa tabi ng bahay ni Kiko. Naroon ang dalawang lalaki, sina Dante at Kiko. Sa harapan nila ay may isang lumang kahoy na lamisita kung saan nakapatong ang isang bote ng gin na halos nakalahati na ang laman. Katabi nito ang dalawang baso, parehong may lamang yelo. Meron ding isang supot ng chicharon bilang kanilang pulutan. May suka na rin na nakalagay sa isang platito. Tapos sa ibaba ay makikita ang umuusok na katol na panlaban nila sa mga pesteng lamok. Ang dalawa ay matalik na magkaibigan. Si Dante, halata nang tinamaan ng espiritu ng alak dahil mukha na itong hulas. Nakayuko. Hawak pa rin ang baso na tila ayaw nitong bitiwan. Si Kiko naman ay nakakunot ang noo at tinititigan lamang ang kanyang kasama at parang binabasa kung ano ang iniisip. Nang hindi na makatiis, tinanong na niya ang kaibigang si Dante. Pare, sandali lang. Abay, kanina ko pa napapansin. Malungkot ka yata. Ang lalim ng iniisip mo eh. May pinagdadaanan ka ba? Ha? Wala pare. Wala akong problema. We, di nga. Hindi ako naniniwala sa'yo, no? Kilala kita. Alam ko may problema ka. Kaya bigla-bigla ka nagaya ng inuman. Ikaw talaga. Talagang kabisado mo na ako, ha? Oo naman. Mula pagkabata, magkasama na tayo eh. Kahit na utot mo, alam ko. Walang hiya ka. Kung ano sinasabi mo. Sige na. Tagay pa tayo. Ako lang yata ang nalalasin dito eh. Ikaw, siguro dinadaya mo ako, no? Uy, hindi ah. Nakarami na din ako tulad mo, no? Pero, hindi lang talaga ako madaling malasing. Wala naman akong problema eh. Teka pare, so ano nga? Ano ba talagang problema mo? Sabihin mo na sa akin. Baka sakaling matulungan kita. Ano pare? Pera ba? O baka naman babae? Marami akong kilalang babae na pwede mong... Alam mo na. Tumigil ka nga dyan. Hindi ako kagaya mo, no? Na kung sino-sino lang ang pinapatulan. Ako, loyal ako sa asawa ko. Hindi ko lulukohin yun. Mahal ko yun eh. Hindi mo naman lulukohin ah. Dadagdagan mo lang. Kita mo to si Raulon to. Hindi nga, ayoko. Huwag mo akong buyuin ha. Demonyo ka talaga eh, no? Bad influence ka pare. Kaya walang sumiseryoso sa ina chicks eh. At least I can collect. Di ba? Ganun naman yun eh. Eh di ikaw na. Ay, nako. Oh, ang lalim nun ah. Para sa naman yun? Grabe ka. Wala. Naalala ko lang kasi yung problema namin mag-asawa eh. Yan ang sinasabi ko. O di ba? May problema kayo. Share mo naman sa akin pare oh. Ay, nako. Hanggang ngayon kasi pare, hindi pa rin kami makabuo ni Charlene eh. Ilang subok nang ginawa namin. Pero wala. Wala pa rin. Naawa na nga ako sa kanya eh. Kasi palaging umiiyak. Lalo na kapag delay siya tapos negative naman pala. Ganun ba? Palagay mo, sino kaya sa inyo may diferensya? Wala pare. Wala may diferensya sa amin. Ha? Paano wala? Aba, imposible naman yun. Paano hindi kayo makabuo? Ilang taon na ba kayo nagsasama? Alam mo pare, hindi ko alam kung maiintindihan mo eh. Sabihin mo na ano ang rason. O baka naman in denial ka lang. Nagpa-check up na ba kayo? Hindi pa pare. Alam ko na nga kasi ang rason eh. Bakit pa ako magpapa-check up? Eh anong rason nga?
Inilabas ni Dante mula sa kanyang bulsa ang isang makislap at misteryosong mutya ng kambal kwago. Yari sa tila kristal na may bahid ng bughaw at luntian na kumikislap sa bawat salubong ng liwanag. Sa gitna nito ay may tila ugat na bitak na parang dumadaloy mula sa sentro patungo sa gilid. Ipinakita niya ito sa kanyang kaibigan, kasabay ng isang makahulugang tingin. May mutya ka, pare? Alam mo to? Aba, oo naman. Nakakita na ako ng ganyan dati. Pero ibang klase naman ng mutya yun. Eh yan, ano yan? Ang tawag dito, pare, mutya ng kambal kwago. Mutya ng kambal kwago? Saan mo nakuha yan? Saka anong kinalaman niya sa problema niyong mag-asawa? Pare, ang mutyang to ang dahilan kung bakit nahihirapan kami makabuo ni Charlene. Ha? Ang labo naman nun, pre. Paano nangyari yun? Di ba dapat swerte yan? Akala mo lang swerte. Pero nung ipamana sa akin to ng lolo ko, sabi niya may kapalit daw. Sa tingin ko, pare, ito na yung kapalit eh. Ano ka mo? Paano naman mangyayari yun? Basta, malakas ang suspetsya ko na ito ang dahilan kung bakit di kami magkaanak ni Charlene. Eh kung ganon, tol, bakit di mo nalang ipamigayan? O di kaya naman na itapon mo? Malas naman pala yan eh. Hindi ganun kadali yun, tol. Pamana to eh. Hindi ko basta-basta pwedeng i-dispatcha to. Kasi sabi ng lolo ko, kailangan kong mahanap ang kalahati nito para mabuo ko ang kapangyarihang taglay nito. Kung itatapon ko to, mas malaking kamalasan daw ang dadanasin ko. At kung di ko to mabuo, malas pa rin. Anak ng syuta, tol. Ang lakas din naman ng trip ng lolo mo, no? Siguro di ka mahal nun. Di ka na nga pinamanahan ng yaman. Iniwanan ka pa ng malas at problema. Hindi naman siguro ganun, Kiko. Baka kaya ibinigay sa akin to eh. Alam ng lolo ko na ako makakahanap ng kalahati ng mutya na to. Pero tol, kung mabuo yan, saan mo naman nagagamitin? Gagamitin ko daw to para mapuksa yung mga masasamang nilalang. Alam mo naman si lolo, di ba? Isa siyang dating antingero at gusto niya ako ang susunod sa mga yapak niya. Sabi niya kasi, darating muli ang mga aswang na nakalaban niya noon para magiganti. Kaya kailangan kong buuin ang kapangyarihan nito. Pambihira naman yan, lolo mo. Aminin mo lang nga sa akin. Sumisingot ka ba ng damo, ha? Jesus me. Kakaurat naman yung imahinasyon yung dalawa. O yan, shot ka na nga muna. Kulang ka pa yata sa toma eh. Huwag mo nga akong pagtawanan. Tignan mo, tol. Pag dumating ang araw na yon, siguradong ikaw ang unang tatakbo sa akin para humingi ng tulong. Ay, nako. Hindi mangyayari yan, tol. Alam mo kung bakit? O bakit? Kasi ako yung aswang. Sira ulo. Kung ano pinagsasabi mo. Okay, Tams? Pag ako nagsabi, ayaw mo maniwala. Totoo nga. Aswang ako. Tigilan mo na nga ako, Kiko. Wala ako sa mood sa mga biro mong ganyan, ha? Hindi ako nagbibiro, Dante. Hindi niyo ba napapansin? Tuwing kabilugan ng buwan, nawawala ako. Tuwing may alagang hayop na nawawala, ako rin ang wala. Kiko, anak ng tetingo, seryoso ka ba? O kita mo tong lokong to? Sira ulo! Tigilan na nga lang natin tong usapan na to. Ang mabuti pa bumili ka pa ng alak natin. O, itong pero. Bumili ka na rin ng pulutan. Yan! Yan ang gusto ko sa'yo. Galante! Solve na naman tayo sa inuman ito. Mabubusog na naman ang bahay alak ko. Umalis na si Kiko na masayang masaya bit-bit ang pera. Naiwan naman si Dante sa kubo. Marahang hinahaplos-saplos ang mutya sa kanyang mga kamay. Pagkaraan ng ilang oras, nagpatuloy ang kanilang inuman
at hindi na namalayan ang oras. Halos 3:00 na ng madaling araw nang sabay sila halos antukin at tuluyan ng malasing. Sa bandang huli, doon na nakatulog si Dante at di na nakauwi sa kanilang bahay. Ngunit habang mahimbing ang kanyang tulog, ay walang kamalay-malay si Dante na meron na palang isang nilalang na sinusubukang kunin sa kanya ang kanyang mutya. Ngunit nang hawakan ito ng nilalang, halos mawalan ito ng ulirak nang biglang bumugso ang kakaibang sakit na gumapang mula sa kanyang kamay hanggang sa kanyang balikat. Hindi niya makuha ang mutya. Kinabukasan, maliwanag na nang magising si Dante. Wala na rin sa kanyang tabi si Kiko. Malinis na rin ang kubo kung saan sila nag-inom. Dahil tahimik ang buong paligid ng bahay nila Kiko, ay umuwi na lang ito. Nakita niyang bukas na ang pinto ng kanilang bahay. Diretso siyang pumasok at nakita niya roon ang kanyang asawang si Charlene na galing sa loob ng banyo at may hawak na pregnancy test kit. Pangga, ano yan? Nag-test ka? Teka, ano resulta? Buntis ka na ba? Wala, Pangga. Negative pa rin. Hayaan mo na. Ganun ulit. Better luck next time na lang. Better luck next time? Bakit? Ano bang akala mo sa ginagawa natin? Pagsusugal? Oo, tama na. Huwag ka na mapikon. Sinabi ko lang naman yun para hindi ka malungkot. Para sabihin sa'yo na may pag-asa pa naman tayo. Pag-asa? Pag-asa mong mukha mo. Dante, sawang-sawa na ako. Palagi nilang ganito. Suko na ako. Huwag na tayong umasa na magkakaanak pa tayo. Ano? Charlene naman, huwag naman ganyang kagad. Baka may ibang paraan pa. Siguro kailangan lang natin ng konting panahon pa. Ilang panahon pa, Dante? Ilang taon pa ba dapat nating hintayin at gugulin, ha? Hindi ka ba napapagod? Ako pagod na. Paulit-ulit na lang. Araw-araw na lang akong umaasa. Tapos masasaktan lang ulit. Oo, Charlene, pagod din ako. Pareho na tayong pagod sa kakaasa. Pero mas nakakapagod kung susuko na lang tayo kagad. Teka, Charlene, uminahon ka nga muna. Nahihilo ko sa'yo eh. Nahihilo ka? Oo nga pala. Saan ka ba galing? Inumaga ka na naman ng uwi tapos ganyan ka. Amoy alak ka. Nagkasiyahan kami ni paring Kiko dun sa bahay niya eh. Sorry na, Pangga. Paminsan-minsan lang naman to eh. Anong paminsan-minsan? Habang nakikipagkasiyahan ka doon, ako dito problemado. Umiiyak, hindi makatulog. Bakit kasi nagmumukmuk ka dito? Lumabas ka. Mamasyal ka, mag-relax paminsan-minsan. Malay mo lang dahil doon dumating ang himalang hinihintay natin. Ikaw talaga huwag ka na nga malungkot. Diba? May mga mas matagal pa nga sa atin na hindi kagad nagkakaroon ng anak eh. Pero binigyan pa rin sila. Ganon din tayo, Charlene. Matutulan tayo maghintay. Ganun ba? Pero di ba, meron din namang iba na hindi na talaga nagkaroon ng anak. Huwag mo lang isipin yung negatibo. Doon tayo sa positibo, Pangga. Saka, hindi pa naman natin nalalaman kung ano talaga ang diferensya sa atin. Yun nga eh. Bakit ba kasi ayaw mo magpatingin? Ilang beses na kitang niyaya. Pero ayaw mo. Lagi kang umiiwas. Ano ba talagang kinakatakutan mo, ha, Dante? Wala. Ano naman dapat kong katakutan? Takot na malamang baka ikaw ang may problema. Na ikaw ang dahilan kung bakit hindi tayo magkaanak. Ano? Ano sinabi mo? Hoy, Charlene. Alam ko ang dahilan pero hindi ako may problema. Hayaan mo. Magkakaanak din tayo. Hintay ka lang kasi. Masusolusyonan din natin tong problema to. Yan naman ang palagi mong litanya sa akin eh.
Alam mo ang dahilan pero ayaw mo sabihin sa akin. Aminin mo nga, ako ba niloloko mo? Anong dahilan mo? Bakit ayaw mo akong buntisin? Asawa mo ba talaga ako? O baka naman may tinatago ka sa akin? Ha? Ano namang itatago ko sa'yo? Abay, sinisigurado ko lang. Baka mamaya niloloko mo lang pala ako. Tama na nga, Pangga. Ako, gustong gusto ko na din magkaanak. Pero nung gagawin ko, hindi pa nga binibigay sa atin eh. Pero promise, darating din yon, Pangga. Gagawan ko ng paraan. Ewan ko sa'yo. Oh, saan ka pupunta? Nag-uusap pa tayo ah. Bigla-bigla mo na lang akong tatalikuran. Ayaw kitang kausap. Ito naman eh. Beast mode ka naman kagad eh. Mabuti pa. Tara sa kwarto. Gawa tayo ng baby. Para hindi ka na nagsusungit. Tumigil ka nga dyan. Magmula ngayon, Dante. Maghihiwalay na muna tayo ng tutulugan. Hanggat di mo sinasabi sa akin ng dahilan kung bakit di tayo magkaanak. Hindi mo ako mahahawakan. Ano? Teka naman, ba't naman ganun? Tanong mo yan sa lelang mo. Ba? Nakakarami ka ng babae ka! Nakaramdam ng pagkapikon si Dante nang marinig ang sinabing yun ng kanyang asawa. Hindi niya namalayan na naiamba na niya ang isa niyang kamao at takmang susuntukin ng asawa sa muka. Ngunit bago pa man dumapo yun sa muka ni Charlene, napigilan niya ang kanyang sarili. Sasaktan mo ko? Sasaktan mo ko? Talaga ba, Dante? Bakit? Sinaktan na ba kita? Inangat ko lang naman ang kamay ko ah. Nakuha mo pa magpatawa. Ang dami na nga nating problema, gumaganyan ka pa. Sige, subukan mo na nasaktan ako. Maski isang beses. Sinasabi ko sa'yo, hihiwalayan talaga kita. Sandali, sorry na. Di ko naman sinasadya eh. Alam mo naman kasing lasing ako eh. Tapos kung ano-ano pa sinasabi mo, tama ba yun? Sinasagot mo ako ng pabalang. Basta sa akin lang naman, Pangga eh. Huwag kang mainip. Di ba nga sinabi ko, nagagawan ko ng paraan ng lahat. Magkakaanak din tayo. Halika nga dito. Payakap nga. Bati na tayo, Pangga ah. Please. Makikipagbati lang ako sa'yo kung magpapacheck up ka para malaman natin kung anong problema, Dante. Yun lang ang gusto ko. Dahil kung sakali man na may problema, yung doktor na ang bahalang gumawa ng paraan. Kasi Dante, gusto ko na talaga magkaanak. Naiingit na ako sa mga kaibigan ko na may mga anak na. Charlene, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo walang magagawa ang mga doktor? Maniwala ka sa akin. Eh di wala kung wala. Bahala ka na nga sa buhay mo. Ano? Ano sabi mo? Anong bahala na ako sa buhay ko? Bakit, Charlene? Akala mo ba ginusto ko to? Hoy, para sabihin ko sa'yo, hindi lang ikaw ang nahihirapan dito, ha? Sige, aaminin ko na. Ako rin gustong-gusto ko na magkaanak. Kaya nga ako naglasing eh. Kasi pinoproblema ko na rin to. Pero wala eh. Wala akong magawa kung di pa talaga ibinibigay sa atin ng chance na magkaroon ng anak. Talaga ba? Problemado ka din? Hindi ko halata. Kasi, hindi ako katulad mo. Sobrang arte. Maarte? Ganun ba? Yan ang tingin mo sa akin? Arte lang ang lahat? Ano ba, Charlene? Tama na nga. Naririndi na ako sa'yo eh. Sinusuyo ka na nga eh. Ang dami pang sinasabi. Intindihin mo naman yung sitwasyon. Ewan ko sa'yo. Intindihin mo ang sarili mo. Pagkatapos ng kanilang away, halos maghapong hindi nagpansinan ang mag-asawa. Si Dante, piniling magkulong na lamang sa kwarto at natulog lang ng natulog. Samantalang si Charlene ay iyak ng iyak. Ngunit nang magsawa na, nagbihis siya at lumabas. Hindi na siya nagpaalam sa kanyang asawa. Dumiretso siya sa bayan, naglibot-libot, namili ng mga bagong damit, kumain at iba pa. Kahit papano ay nabawasan ang bigat ng kanyang dibdib.
Pagkatapos, hindi agad siya umuwi. Naglakad-lakad pa siya sa kalsadang malapit sa palengke at doon siya nakita ni Kiko. Tulala, hawak ang mga pinamili at parang wala sa sarili. Nagmamaneho ng tricycle ang binata at nang makita niya si Charlene ay agad niya yung hinintuan. Charlene, anong ginagawa mo dito? Nasaan ang asawa mo? Andun sa bahay. Puntahan mo na lang doon. Oh, bakit ganyan ang itsura mo? Para kang pinagsakluban ng langit at lupa. Hindi maipintay ang mukha mo eh. May problema ba? Wala. Okay lang naman ako. Halika na, sakay ka na. Haatid na kita sa inyo. Wag muna. Ayoko pang umuwi. Ha? Eh bakit naman? Nako, alam ko na. Nag-away na naman kayong dalawa, no? Parang ganun. O halika na, sumakay ka na dito. Delikado kung iiwan kita mag-isa dito eh. Doon ka na lang muna sa bahay kung gusto mo. Doon ka magpalipas ng sama ng loob mo. Okay lang ba na dun muna ako? Oo naman, wala namang problema sa akin eh. Sige. Sumakay sa tricycle si Charlene. Agad namang pinaandar ni Kiko ang sasakyan. Halos nag-aagaw dilim na nang dumating sila sa baryo. Idiniretso ng binata ang babae sa kanilang bahay. O halika, pasok ka. Pasensya ka na sa bahay ko ah. Ano? May gusto ka ba? Tubig, juice o kape? Hindi, okay lang. Ayos lang ako. Teka, nag-away ba kayo ni Dante dahil di siya nakauwi kagabi? Pasensya ka na, Charlene ha. Hindi rin kasi namin namalayan yung oras kagabi. Napasarap kami sa inuman namin. Pero kami lang naman dalawa magkasama eh. Hindi naman yun ang pinaggawayan naming dalawa eh. Ang totoo niyan, nabibwisit na ako sa kaibigan mo na yun. Ayaw yata niya ng pamilya eh. Ayaw ng responsibilidad. Ayaw akong buntisin. Nako, hindi naman ganun yun, Charlene. Alam mo, sa totoo nga lang niyang kagabi, yan ang naging topic namin. Sabi niya, gustong gusto na rin talaga niyang magkaanak. Malungkot nga yung kagabi, kaya ang daming nainom. Ganon? Eh kung gusto niya, bakit siya tumatanggi na magpatingin kami sa doktor? Ang labo naman ng kaibigan mo na yun eh. Alam mo, Charlene, matagal ko na kayo kilala eh. Sa problema na yan, parehas kayo may kasalanan. Ayaw nyo kasi mag-usap ng maayos eh. Dapat parehas kayong magpakumbaba. Hindi yung parehas kayong mataas ang ere sa isa't isa. So kasalanan ko? Pambira ka naman, hindi ko sinasabing kasalanan mo lang. Ayoko na. Wala namang saysay yung pagsasama namin eh. Siguro, mag-iipon na lang muna ako ng lakas ng loob. Hihiwalayin ko na rin siya. At lalayo na ako dito sa baryo. Wala naman na kaming patutunguhan eh. Ganon? Sure ka na ba dyan? Oo. Alam mo, may kasalanan ka talaga eh. Ano? At bakit naman ako magiging may kasalanan na, Ber? Eh bakit kasi siya ang pinili mo nun? Kung sana ako ang sinagot mo at pinakasalan, eh di sana, baka 5 na ang anak natin ngayon. Puro ka naman biro eh. Tumigil ka na nga. Hindi naman ako nagbibiro, Charlene eh. Kung ako na pangasawa mo, baka hindi ganyan na nangyari sa'yo. Malay ko bang ganitong sasapitin ang buhay ko sa piling ni Dante? Akala ko nun, tama ang desisyon ko. Ang akala ko, siya na talaga ang para sa akin. Pero ngayon, parang gusto kong bumalik sa nakaraan. Kung alam ko lang, sana ikaw na lang ang pinili ko eh. O ngayon, nagsisisi ka na. Oo, Kiko. Kung alam ko lang talaga kung gaano kabigat ang kapalit ng mga desisyon ko nun, sana hindi na lang ako nagpakatanga. Sana nakinig ako sa puso ko. Hindi sa takot, hindi sa pressure ng mga tao sa paligid ko. Hayaan mo na. Pwede mo pa rin naman piliin ang maging masaya eh. Ha? Paano? Charlene, gabi na.
Baka hinahanap ka na ng asawa mo niyan. Ayoko munang umuwi, Kiko. Ha? Sigurado ka? Baka mamaya magalit na ang asawa mo sa'yo, lalo na kapag makita ka dito. Wala akong pakialam kung magalit siya. O sige, kung yan ang gusto mo dito ka na lang. May bakanting kwarto naman Doon ka na lang muna matulog kung talagang ayaw mo pang umuwi. Salamat ha. Hanggang ngayon, ang bait mo pa rin sa akin. Nako, wala yon. Alam mo, minsan ko na rin naisip na kung ikaw na lang sana ang napangasawa ko, di sana'y maayos ang buhay ko ngayon. Paano kaya kung ikaw ang pinili ko nun? Siguro, iba ang takbo ng buhay ko ngayon. Ibang-iba talaga. Kung ako yon, hindi ka mamomroblema. Lahat ng gusto mo, ibibigay ko. Ang sarap naman pakinggan nun, Kiko, na may mga taong handang gawin ng lahat para sa taong mahal nila. Hindi ko alam kung matutuwa ako o maiiyak Kasi wala na Hindi na pwedeng balikan ng nakaraan. Aba, bakit naman hindi? Wala namang masama kung ipaglalaban mo ang kaligayahan mo, di ba? Kung talagang hindi ka na masaya, bakit mo pa ipagpapatuloy? Hindi ganun kadali, Kiko. May mga bagay na hindi na basta pwedeng bitawan. May asawa akong pinakasalan. Kahit ganun siya, asawa ko pa rin siya. Pero ikaw, paano ka? Kailan mo pipiliin ang sarili mo, Charlene? Kailan mo ako pipiliin? Gusto ko lang malaman mo. Hanggang ngayon, ikaw pa rin Nang marinig ni Charlene ang mga salitang binitiwan ni Kiko, tila biglang tumigil ang kanyang mundo. Napatitig siya sa mukha ng lalaki. Lumakas ang pagkabog ng kanyang dibdib. Hindi niya inaasahan ang tanong na yon. Diretso, tapat at puno ng damdamin. Napayuko siya ng pilit at di alam kung ano ang kanyang isasagot sa tanong na yon. Ramdam niya ang bahagyang pagkawindang at pagkalito. May bahagi sa isip niyang nagsasabing maaaring mangyari ngayon, pero mas malakas pa rin ang tinig ng konsensya niya na di dapat, lalo na't kaibigan ito ng kanyang asawa. Umiling siya ng bahagya, hindi para sagutin si Kiko, kundi para pigilan ang sariling bumigay. Alam niyang sa oras na piliin niya si Kiko, may masisira at hindi pa siya handang harapin ang magiging kapalit. Okay ka lang ba? Ba't parang namutla ka bigla? Oo, Kiko. Ayos lang ako. Natigilan ang dalawa nang biglang may kumatok. Malakas at sunod-sunod. Napalingon si Charlene at Kiko sa may pinto at bigla silang nagkatinginan. Agad na isinenyas ni Kiko na pumasok sa silid ang babae na agad naman itong sinunod. Paring Kiko! Paring Kiko, nandiyan ka ba? Paring Kiko! Oh, pare. Anong ginagawa mo dito? Gabi na. Teka, huwag mo sabihing, ikaw talaga, magyayaya ka na naman ng inuman, no? Hindi pare, hinahanap ko kasi ang asawa ko Kanina pa siya wala sa bahay Di pa umuwi. Tatanungin ko sana kung nakita mo. Si Charlene? Aba oo, nakita ko siya. Talaga? Oo nga, nakita ko kanina doon sa palengke. Hindi ba nakakauwi? Hindi pa Medyo nagkatampuan kasi kami kanina Ganun ba? Hintayin mo na lang pre, baka mamaya uuwi din yon. O sige pare, mauna na ako Si Charlene naman talaga ang sadya ko dito kaya napadaan ako siya nga pala pare. Sakaling mapansin mo siya dito, pakisabi na lang sa kanya na hinahanap ko siya. Pakisabi pare, umuwi na siya. O sige pare, yun lang pala Pasensya ka na rin Sasamahan sana kita, ang kaso nga lang may gagawin kami ni tatay. May inuutos kasi siya sa akin Ayos lang yun pre, walang problema sa akin yun. O sige, mag-iingat ka Umalis na si Dante. May bahagyang pag-aalangan sa kanyang mga mata, pero pinilit niyang ngumiti bago tuluyang tumalikod. Tahimik lang si Kiko habang pinagmamasdan itong papalayo. Sumilay ang kakaibang ngisi sa kanyang mga labi
nang tuluyan nang nawala sa paningin niya ang kaibigan. Isinara niya ang pintuan at naglakad papunta sa silid kung nasaan si Charlene. O ano, Kiko? Nakaalis na ba siya? Oo, umalis na. Bahala siya sa buhay niya. Mabuti na lang. Sinabi mo na wala ako dito. Eh di ba, yun naman ang gusto mo? Hindi nakasagot si Charlene sa sinabing yun ni Kiko dahil muli may kumatok sa kanilang pinto. Agad lumabas si Kiko at nakasalubong niya ron ang kanyang tatay Buntoy. Dire-diretso itong pumasok sa loob ng bahay. Seryoso ang muka at tumingin ng masama sa lalaki bago naupo sa sofa. Pwede ba tayo mag-usap, Kiko? Oo naman, Tay. Bakit, may problema po ba kayo? Hindi ako may problema kundi ikaw, Kiko. Akala mo ba, hindi ko malalaman na ikaw ang sumalaki doon sa kabilang baryo noong nakaraang gabi? Pumatay ka ng tao doon. At saka, Tay, sandali lang. Hinaan nyo naman yung bibig nyo. Baka mamaya meron makarinig sa inyo. Parehas pa tayo mapahamak sa mga pinagsasasabi nyo. o siya, hihinaan ko. Pero Kiko, ba't ba ang tigas-tigas ng ulo mo? Di ba sabi ko sa iyo huwag na huwag kang papatay ng tao. Pero bakit ginawa mo pa rin? Nagugutom po ako Nagugutom? Kung mahuli ka, kung mapatay ka ng mas malakas sa'yo. Anak, hindi pa ba sapat yung mga kinukuha kong laman loob at dugo ng hayop na ipinapakain sa'yo? Ano ba? Bakit kailangan mo pang gawin yon? Iba po kasi ang kabusugan kapag sariwang karne at dugo ang nakakain ko, Tay. Hinahanap po yun ang panlasa ko. Hindi ko po mapigilan. May usapan tayo. Di ba't kabayaran sa pagpapalaki ko sa'yo ay ang pangako mong hindi ka gagawa ng ganyan? Hindi kita pinalaki para pumatay ng mga inosente, anak. Pero Tay, Huwag mo ako matatay-tatay. Hindi ko kukonsintihin ng ganitong gawain mo. Minsan pa, Kiko. Patawarin mo ako, pero kung kailangan kang puksain, hindi ako magdadalawang isip. papatayin niyo po ako. Papatayin niyo ang sarili niyong anak para lang sa pesting tungkulin niyo bilang tagatugis ng aswang. Manahimik ka. Buong buhay ko, yun ang naging gawain ko. Kaya wag mong tinatawag na peste ang gawain yon. At saka isa pa, alam mo namang di kita anak, hindi ba? Pinalaki kita kasi naawa ko sa'yo nun. Umaasa ako na di mo mapupuntahan ang landas na yan. Pero ano ito? Mukhang nagkamali ako. Ay, huwag ka na magalit. Sige na. Promise, hindi ko na ulit gagawin yon. Huli na po yun. Siguraduhin mo lang, Kiko. Sinasabi ko talaga sa'yo. Hindi kita sasantuin. Opo, Tay. Sorry na po. Tay, pwede ko na po bang kunin yung kwintas ko? Hindi pa. Akala ko po ba kapag nasa tamang edad na po ako ibibigay niyo na po yun sa akin. Abay, 35 na po ako Bakit hanggang ngayon ayaw niyo pa rin ibigay sa akin? Dahil hindi pa oras, Kiko. Nag-aalala ko dahil hindi ko pa alam kung ano ang magiging epekto nito sa'yo. At saka sa mga pinaggagawa mo ngayon, baka mamaya magamit mo lamang ito sa hindi tama. Grabe naman kayo sa akin, Tay. Kinukuha ko lang naman yon kasi yun ang natitirang alaala sa akin ng mga magulang ko. Akin naman ho yun Bakit hindi nyo maibigay sa akin? Hindi ko binibigay sa'yo dahil ayaw kong gamitin mo ito tulad ng paggamit ng mga kalahi mo na ginamit sa masama ang kapangyarihan ng mutya. May tungkulin ako, Kiko, at kahit mahal kita at itinuring na anak, hindi ko hahayaang magkaroon ka ng isang malakas na kapangyarihan na gagamitin mo lamang sa maling gawain. Bahala na nga kayo. Kung ayaw nyong ibigay, di sa inyo na. Kunwari pa kayo Pero ang totoo, pinag-interesan nyo na yon, kaya ayaw nyong ibigay sa akin. Abat, talagang iba na ang tabas ng dila mo Hindi ko gusto yon. Huwag mo kong ganyanin. Kailanman, hindi ko pag-iinteresan ng isang bagay na pagmamay-ari ng isang masamang nilalang. Ang mutyang yon,
Kailangan mo ng malinis at gawing dalisay. Dadalisayin? Pagmamayari nga ng mga aswang yun eh. Bakit mo lilinisin? Bakit mo pakikialaman? Hindi naman sa'yo yun. Akin na! Hindi nga pwede. Di wag. Sa'yo na. Buisit. Galit na nagdabog si Kiko. Tinalikuran niya si Tatay Buntoy. Si Tatay Buntoy ang kinilalang ama ni Kiko. Sanggol pa lamang si Kiko nang matagpuan siya ng matanda sa gitna ng damuhan. Isang ulilang sanggol na anak ng mag-asawang aswang na siya mismo ang pumatay. Bilang isang matagal ng albularyo at tagapuksa ng mga nilalang ng dilim, tungkulin ni Tatay Buntoy na lipulin ang masasamang nilalang. Ngunit nang makita niya ang sanggol, hindi niya nagawang tapusin ang buhay nito. Sa kabila ng alam niya na ito ay anak ng aswang, nanaig sa kanya ang awa at paniniwalang maaaring magbago ang kapalaran ng bata kung palalakihin sa tamang paraan. Inuwi niya si Kiko at pinalaki ito na parang sariling anak, sa disiplina, sa takot sa Diyos at sa kabutihang asal. Ginawa niya ang lahat upang ilayo ang bata sa anino ng madilim nitong pinagmulan. Ngunit habang lumalaki si Kiko, unti-unti ring nagising ang kanyang likas na pagkatao. Nagsimulang magbago ang kanyang panlasa. Napapansin ni Tatay Buntoy ang labis na pagkahumaling ng binata sa amoy ng dugo at ang pagtitig nito sa mga taong tila may pagnanasa. Pinilit naman itong pigilan ni Kiko, pero sa tuwing dumarating ang kabilugan ng buwan, hindi niya mapaglabanan ang sarili sa labis na uhaw at pagkagutom sa laman at dugo ng tao. Samantala, dahil tumalikod na ang binata, kusa na ring umalis ang matanda. Si Tatay Buntoy ba yun? Oo. Mukhang nagtatalo yata kayo ah. Narinig mo ba yung mga pinag-usapan namin? Hindi. Bakit ba? Ako ba yung dahilan kung bakit kayo nag-aaway? Hindi. Hindi naman niya alam na nandito ka eh. Saglit na natahimik ang dalawa. Nagkatitigan sila. May kung anong malalim na iniisip si Kiko na parang bumabagabag sa kanya. Pero unti-unting napalitan ito ng ibang uri ng tingin. May bahid na ng pagnanasa. Lumapit siya sa babae. Ang ganda mo talaga, Charlene. Hanggang ngayon, maski may asawa ka na, hindi pa rin kumukupas ang kagandahan mo. Kiko, ano bang gusto mong sabihin? Hindi na sumagot si Kiko. Sa halip, marahan niyang hinawakan ang pisngi ng babae. Nagulat si Charlene. Bahagyang umatras pero hindi ganap na tumanggi. Ramdam niya ang init ng palad ni Kiko at ang bigat ng titig nito. Charlene, pwede namang maging tayo, di ba? Pwede mo naman akong piliin. Hiwalayan mo na si Dante. Tayong dalawa na lang ang magsama. Bumuo tayo ng isang masayang pamilya. Pero Kiko, hindi madali ang sinasabi mo. Wala akong pakialam kung gaano ito kakomplikado. Alam mo bang, matagal ko nang pinapangarap to, na makasama ka sa iisang silid at saka... Dahan-dahang inilapit ng lalaki ang kanyang muka at tangkang hahalikan ang babae. Pero bago pa mangyari yun, nakaiwas si Charlene. Iniyuko nito ang kanyang ulo. Wag, Kiko! Malito! Huwag natin tong gawin. Nakikiusap ako sa'yo. Ayokong magkasala sa asawa ko. Ayokong maging maduming babae ako. Asawa pa rin ako ni Dante. Asawa mo nga, pero hindi ka na masaya sa kanya. Ano pang kinakatakot mo? Pag-isipan mo itong mabuti. Kung magtatagal ka pa kay Dante, mas lalo ka lang masasaktan. Tapos, hindi kayo magkakaanak. Ako, maski ilan, kaya kong ibigay sa'yo. Naguguluhan ako. Anong gagawin ko, Kiko? Charlene, alam mo kung anong gagawin mo. Sa gabing iyon, nilamon si Charlene ng kapusukan at pagtataksil.
Sa gitna ng katahimikan ng gabi, nanaig ang silakbo ng damdamin sa pagitan nila ni Kiko. Ang bawat haplos ay tila apoy na unti-unting tumutupok sa natitirang katinuan niya. Nagtagpo ang kanilang mga labi at sa halip na tumutol, pumikit si Charlene at hinayaan niyang mangyari ang hindi dapat na mangyari. Sa gabing yun, nagkasala siya at habang lumilipas ang sandali, tuluyan na nga niyang niyakap ang kasalanan na parang wala nang parating na umaga. Pagkatapos nun, kapwa sila hingal at pagod. Dahan-dahan siyang niyakap ni Kiko mula sa kanyang likuran. At sa kabila ng bigat ng katotohanang pumayag si Charlene na manatili sa mga bisig ng lalaking hindi naman niya asawa, magkayakap silang natulog. Kinabukasan, marahang gumalaw si Charlene. Idinilat niya ang kanyang mga mata habang ramdam pa rin ang init ng mga bisig ni Kiko na nakayakap sa kanya. Maingay na sa labas at ang liwanag ng araw ay marahang sumisilip na sa pagitan ng kurtina. Kiko! Kiko, umaga na! Ano ba yun? Kiko, ano ba? Gumising ka na! Paano pa ako makakalabas nito? Hindi ako pwedeng makita ng kahit na sino na lumalabas sa bahay mo. Anong gagawin natin? Mamayang gabi ka na umuwi. Wala naman makakakita sa'yo dito eh. Pero yung asawa ko, baka hinahanap pa rin ako nun. Wala akong pakialam sa asawa mo. Pero, O sige na. Titsyempo tayo mamaya kapag walang tao sa paligid. Diyos ko, ano ba itong nagawa ko? Anong nagawa sinasabi mo? Huwag mong sabihin na nagsisisi ka sa nangyari sa ating dalawa. Mali ito eh. Maling-mali ito, Kiko. Paano naging mali? Di ba, nag-enjoy ka naman? Hindi nakaimik si Arlene. Tila tinamaan siya sa matalim na salitang binitiwan ni Kiko. Totoo, nagpadala siya sa tukso sa init ng katawan at sa damdaming pansamantalang lumunod sa kanya. Hindi ko alam kung paano ko haharapin si Dante. Haharapin mo siya tulad ng dati. Wala namang makakaalam na nangyari sa ating ito eh. Di ba? Hindi. Tama na to, Kiko. Ito na ang uli. Hindi na ito mauulit. Anong hindi na mauulit? Naangkin na kita, Charlene. Ibig sabihin nun, akin ka na. Hindi mo ako pagmamayari, Kiko. Kahit nagkasala ako, may karapatan pa rin akong lumayo sa'yo. Talaga? Paano kung sabihin ko sa asawa mo nangyari sa atin? Ano? O ano? Gusto mo? Saan papunta to? Ano bang gusto mo? Sandaling natahimik si Kiko. Tumayo siya at isinuot ang kanyang pang-ibabang damit. Humakbang siya papunta sa mesang naroon sa kanyang silid. Kunwari na may hinahanap. May kailangan ako sa asawa mo. At gusto ko, tulungan mo ako. Tulungan? Sa ano? Ang mutyang suot ni Dante. Yun ang kailangan ko. Kapag nabigay mo sa akin yun, mananahimik na ako. Mutya? Anong mutya ang sinasabi mo? Hindi ko alam yun. Yung kwintas na palaging suot-suot niya, kunin mo at ibigay mo sa akin. Teka, sandali. Ano bang itsura nun? Kwintas yon na may malakristal na palawit. Ang kulay nun ay parang may bahid ng bughaw at luntian. Tapos, parang kalahati lang. Parang biyak, ganon. Yun ang tinatawag na mutya ng kambal kwago. Mutya ng kambal kwago? Ano naman ang gagawin mo ron? Gagawin mo pa ako magdanakaw eh. Basta, kailangan ko yun. Susubukan ko. Pero teka, matanong nga kita. Yung nangyari sa atin, kaya mo ba ginawa yun ay dahil nandito? Para ma-blackmail mo ko, Kiko? Anong sinasabi mong blackmail? Siyempre, ginusto ko yung nangyari, no? Totoo namang gusto kita eh.
Alam mo, Charlene, matagal ko nang pinapangarap to. Kung gusto mo, ngayon pa lang dito ka na tumira. Huwag ka nang bumalik sa kanya. Tahimik si Charlene. Hindi niya alam kung paano sasagutin ang tanong ni Kiko. Habang hawak pa niya ang kumot sa kanyang dibdib, ramdam niya ang bigat ng mga sinabi ng lalaki. Naguguluhan siya sa kung ano ang dapat niyang maramdaman ng mga oras na yon. Ngunit bago pa man niya malaman ang sagot, biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Lahat sila ay nagulat at walang agad na nakakilos. Parang tumigil ang oras. Nakatayo sa pintuan si Tatay Buntoy. Nanlalaki ang mga mata ng matanda. Ang mga mata nito ay nagpalipat-lipat kay Charlene at kay Kiko. Kumunot ang noo niya nang makitang nakahubad, pawisan at tanging shorts lamang ang suot ni Kiko. At sa kama ay naroon naman si Charlene. Balot ng kumot, magulo ang buhok at malinaw na kagigising pa lamang. Anong kalokohan ito? Tay, teka lang. Magpapaliwanag ako. Hindi ko kailangan ng paliwanag mo. Nakita ko na ang dapat kong makita. Diyos ko, Kiko. Asawa yan ng kaibigan mo si Dante. Alam ko, Tay. Pero mag-usap muna tayo. Bakit mo nagawa to, Kiko? Tay, mahal ko si Charlene. Mahal? Alam mo mali ito, hindi ba? At ikaw naman babae ka. Bakit mo to ginawa sa asawa mo? Abay, kagabi ka pa niya hinahanap doon sa kubo ko sa bukid. Nag-alala ako sa'yo. Tapos andito ka lang pala. Ano bang pumasok sa kukutin yung dalawa? Nasisiraan na ba kayo ng bait? Nanginginig ang boses ng matanda sa sobrang galit. Napailing siya ng paulit-ulit. Napaluwa naman si Charlene dahil sa labis na kahihiyan na inabot. Samantalang si Kiko naman ay tahimik lang na nasa tabi. Magbihis ka na! Ayusin niyo ang mga sarili niyo at baka mamaya may makakita sa inyo. Umalis si Mang Buntoy sa pinto at pumunta sa sala. Iniwan ang dalawa na halos hindi na mag-imikan. Agad na nagbihis si Charlene at inayos ang kanyang sarili. Saka lumabas at sumunod sa matanda. Laglag ang balikat na naglakad na rin si Kiko matapos itong magbihis. Tumuloy sila sa sala at doon ay hinarap sila uli ng matanda. Pero bago pa man sila makapagsimula, dumating si Dante. Magandang umaga po. Oh, Charlene, nandito ka? Halos sabay-sabay silang napalingon sa pinanggalingan ng boses na yon. Yun ay walang iba kundi si Dante. Labis-labis ang naging kaba ni Charlene nang makita ang muka ng kanyang asawa. Nagtatanong ang mga mata nito at ang kamao ay nakakuyom at halatang nanginginig. Si Tatay Buntoy ang bumasag sa katahimikan. Nako, Dante, mabuti na lamang at dumating ka. Ang totoo niyan papunta na sana kami sa inyo . Di ba nabanggit mo sa akin kagabi na nawawala ang asawa mo at hindi umuwi? Hindi naman namin itinuloy ang lakad namin ni Kiko. Hinanap namin ang asawa mo doon sa bayan. Doon namin siya nakita. Tulala at umiiyak na mag-isa. Po, kung ganun hinanap niyo pala siya? Oo, Dante. Binalikan ko yung lugar kung saan ko siya nakita kahapon. At tama, nandun nga siya, Dante. Pero bakit nandito siya? Bakit hindi niyo inatid sa bahay? Di sana hindi na ako nag-alala ng gusto. Umiiyak Ayaw magpatid. Meron ba kayong matinding pinag-awayan, Dante? Meron po, pero hindi naman po ganun kalala. Kung talagang kayo po nakakita sa kanya, abay, salamat. Pare, salamat at hinanap niyo siya. Sa wakas hindi na ako parang hilong-talilong sa paghahanap. Charlene, halika na. Umuwi na tayo. Nakakaya na kila Tatay Buntoy Nako, wala yun, iho. Hindi naman siya nakakaabala. Kayong tatlo para ko ng mga sariling anak. O paano? Ayusin nyo na yan mag-asawa, ha? Ang anumang sigalot ay kayang masolusyonan. Huwag nyo nang patagalin yung away nyo.
At baka kung saan pa mapunta yan. Opo. Hindi ko na po aawayin ng asawa ko, Tay. Tatay Buntoy, pasensya na po talaga. Saka salamat po. Sige po, mauna na po kami. Wala yun, Iya. Pero sa ginawa mo, dapat ka ding humingi ng pasensya sa asawa mo. Hindi magandang tignan sa babae yung ganon. Yung nagpapagabi ka sa lansangan ng mag-isa. Opo, Tatay Buntoy. Habang nagsasalita si Mang Buntoy, ay may nararamdamang kakaiba si Dante. Ang kanyang mutya gumagalaw sa loob ng kanyang damit at tila kinikiliti ang kanyang dibdib. Karaniwan itong isang ordinaryong kristal lang at tila patay, ngunit sa sandaling yon ay parang nagkaroon ng sariling buhay, kusang gumagalaw at nagkakaroon ng konting init. Bigla siyang napatingin sa leeg ni Mang Buntoy at kanya itong sinuri. Nakita niyang may suot na kwintas ang matanda, pero tulad niya, nakatago din sa loob ng kanyang damit ang palawit nito. Biglang pumasok sa isip ng binata na baka na kay Tatay Buntoy ang kalahati ng mutya. Alam niyang posibleng mangyari yun dahil si Tatay Buntoy ay matagal ng isang antingero. O siya, sige na. Umuwi na kayo. Doon nyo pag-usapan ang problema nyo. Ako uuwi na din muna sa bukid at marami pa akong gawain doon. Ikaw din, Kiko. Sumunod ka sa akin. Opo. Mauna na po kami, Tatay Buntoy. Paring Kiko. Salamat ulit, ha. Ngumiti lang si Kiko at bago makaalis ang mag-asawa, tumingin pa ito kay Charlene at pasikretong kinindatan. Samantala ang dalawa naman ay tahimik na naglalakad pauwi ng kanilang bahay. Si Charlene, nasa isip pa rin ang nangyari sa kanila ni Kiko. Hindi niya alam kung paano niya ipapaliwanag sa asawa o kung dapat bang makipaghiwalay na siya kay Dante at ituloy ang pakikipagrelasyon kay Kiko. Nagpatuloy lang sila sa paglalakad nang walang imikan. Pagdating nila sa bahay, nanatiling tahimik ang dalawa. Si Charlene ay tila biglang nailang sa kanyang asawa. Hindi niya mawari kung ang pagkailang ay bunga ng pagkakasalang kanyang nagawa. Mabilis ding sumagi sa kanyang isip ang sinabi ni Kiko tungkol sa kalahating mutya na pagmamay-ari ni Dante, ang mutya ng Kambal Kuago. Tinatanong pa rin niya sa kanyang isip kung para saan yon. Dante, magpapahinga na muna ako. O sige, ipagluluto na lang kita ng almusal. O sige, ikaw ang bahala. Ngunit imbis na magpahinga, ginugol ni Charlene ang oras sa paghahanap ng sinasabing mutya ng Kambal Kuago. Saan kaya niya nilagay yun? Ano ba kasing klaseng kwintas yun? Oh, akala ko ba magpapahinga ka? Ha? Oo nga. Magpapahinga nga ako. Nagulat si Charlene nang biglang bumukas ang pinto ng kwarto at pumasok si Dante. Hindi niya inaasahan na susunod ito sa kanya, lalo pat sinabi nitong maghahanda ito ng agahan para sa kanilang dalawa. Kinabahan siya pero pinilit niyang kumalma at ngumiti. Ano bang hinahanap mo? Tulungan na kita, Pangga. Hinahanap? Wala. Nagliligpit lang ako. Medyo makalat kasi kaya inayos ko lang ng konti. Tahimik si Dante. Tinitigan niya ang asawa habang marahang isinasara ang pinto. Lumapit ito. Mabagal ang kilos. Hindi makatingin ng diretso si Charlene. Kumakabog ang dibdib niya, hindi dahil sa galit sa asawa, kundi dahil sa konsensyang unti-unting lumulunod sa kanya. Paglapit ni Dante, naupo ito sa gilid ng kama at saglit na tumikhim. Seryoso ang kanyang muka, tila may gustong sabihin. Ilang sandali pa, napabuntong hininga siya, saka nagsalita. Charlene, may aaminin ako sa'yo. Ano yun? Una sa lahat, patawad. Patawad kung minsan pakiramdam mo mag-isa ka
Kung minsan parang wala akong kwenta bilang asawa. Pero, Pangga, gusto kong malaman mo na kahit kailan, hindi ko sinasadyang saktan ka. Napatingin si Charlene sa lalaki. Hindi niya mabasa kung saan papunta ang sasabihin yun ni Dante, pero mas lumalakas ang kabog ng dibdib niya. Para pa siyang nagugulat kapag muling magsasalita ang lalaki. Pangga, ayoko magpa-check up kasi maaaring alam ko na yung dahilan eh. Ang totoo niyan eh, may tinatago kasi ako sa'yo. May tinatago ka sa akin? Ano yun? Charlene, may mutya ako at marahil ito ang dahilan kung bakit hindi tayo magkaanak. Ano? Dahan-dahang inilabas ni Dante mula sa kanyang kwelyo ang mutya. Napasinghap si Charlene dahil naisip niyang yun ang mutyang pinapakuha sa kanya ni Kiko. Sabihin mo nga, Dante. Paano naging dahil sa mutya? Dahil may sumpa o kapalit ang mutya, Charlene. At tiyak kong ang hindi natin pagkakaroon ng anak ay dahil sa sumpa. Kung ganun, bakit hindi mo pa yan itapon? Tinanong na nga rin sa akin ni Kiko yan eh. At sasabihin ko rin sa'yo, hindi pwede dahil tsak na mas malaking sumpa ang mangyayari kung mapupunta to sa maling kamay. Kung may sumpayan, ibig sabihin, wala na talagang pag-asa. Wala na ba tayong pagkakataong magkaroon ng anak, Dante? Ang tanging paraan lamang, Charlene, upang tuluyang mawala ang epekto ng sumpa nito, ay kailangan mapasa kamay ko ang kabiyak ng mutya na to. Ang mutya ng Kambalquago. Kambalquago? Oo. Ayon sa kwento ng lolo ko, ang mutsyang to ay nakita ng isang antingero sa tabi ng kambal na kwago. Kambal? Ibig sabihin magkamuka? Oo. Magkamuka, magkadikit, Charlene. Dalawang ulo pero iisang katawan. Kaya ito tinawag na Kambalquago. Kaso, ayon sa kwento, nang mamatay ang unang antingero na nagmamay-ari ng mutya, may dalawang magkalabang lahi ang pinag-agawan nito. Nahati ang mutya. Ang isa ay napunta sa lahi ng antingero, ngunit ang isang kalahati naman ay napunta sa angkan ng mga aswang. Kung mahahanap mo ang kahati at mapag-iisa ang mga mutya, ibig sabihin ba, mapuputol lang sumpa sa atin? Bakit di mo agad sinabi sa akin? Natakot ako eh. Baka hindi mo kasi maintindihan na baka isipin mo na babaliw lang ako. Kaya tiniis ko. Pero nung umalis ka kahapon, naisip ko na kailangan mo nang malaman ng totoo. Pwede ko bang malaman kung bakit mo kinuha yan? Sabi ni Lolo, nung naghihingalo siya, wala siyang ibang mapagbibigyan nito kundi ako lang. Pero hindi ko pa alam nun kung anong magiging kapalit. Kung alam ko lang, hindi ko na sana tinanggap. Kung kaya ko lamang ibalik ang panahon, hindi ko na tinanggap to. Kung ganun, ay wala na tayong magagawa. Eh para saan ba yan? Para sa proteksyon at para panlaban sa mga nilalang ng dilim. Ano ka mo? Nilalang ng dilim? Tulad naman ng ano? Tulad ng aswang. Amot siyang ito daw. Kaya akong bigyan ng sapat na lakas at tapang para kalabanin ang mga yun. Ano? Para lang doon? Parang ang liit naman yata ng kapalit kumpara sa nawala sa atin. Patawarin mo ko, Charlene. Kung kaya ko lang isuko ang mutyang ito ngayon din, ginawa ko na. Kung kaya ko lang bawiin ang desisyong yon, kahit kapalit pa ang buhay ko, ibibigay ko, Charlene. Pero wala eh. Kapag kasi nakuha ng mga aswang ang bagay na to at napagtagumpay ang pag-isahin, magkakaroon sila ng kapangyarihan na hindi kayang pantayan ng kahit na kanino. Talaga? Oo. Makokontrol nila ang mga hayop, ang kalikasan at pati ang isip ng mga tao. Kaya hindi ko to pwedeng basta itapon o ipamigay, Charlene. Sana maunawaan mo ko. Kaya pala. Pero sana,
sinabi mo pa rin sa akin kagad. Sana, hindi na tayo nagka-problema, Dante. Hindi ko kagad sinabi sa'yo kasi gusto kitang protektahan eh. Ayokong masali ka sa gulong pwede kong kaharapin sa paghahanap ng mutya. Paano mo nga pala hahanapin ang kalahati niyan? Mukhang alam ko na ngayon kung na kanino ang mutya. Ha? Na kanino? Kay Tatay Buntoy. Malakas ang pakiramdam ko nasa kanya to. Ano? Paano naman mapupunta yun sa matanda? Aswang si Tatay Buntoy? Hindi. Imposible maging aswang ang matanda. Matagal na siyang kilala bilang isang mabuting albularyo at antingero dito sa atin. Kaya sigurado ako na hindi siya aswang. Kung nasa kanya man ang mutya, alam kong may dahilan. Kung ganun, paano mo yan kukunin sa kanya? Kakausapin ko siya kagad. Posibleng mamayang hapon. Mamayang hapon? Parang narinig ko silang nag-uusap kanina ni Kiko. Ang sabi, may pupuntahan daw sila. Naku, ganun ba? Mabuti pa ngayon na. Baka sakaling maabutan ko pa siya. Sandali lang. Pwede bang saka mo na lamang gawin yan? Ha? Bakit naman? Ano kasi, Dante? Masama kasi ang pakiramdam ko. Baka pwedeng dumito ka na lang muna. Talaga? Ano bang masakit sa'yo? Nilalagnat ka ba o kung ano? Hindi naman. Parang nangihina lang ako. Baka stress at puyat lang yan, Langga. Mabuti pang matulog ka na lang muna. Sige, hindi na muna ako aalis. Dito na lang muna ako. Babantayan kita. Ako mag-aasikaso sa'yo. Talaga? Oo, Charlene. Sorry ha. Promise, sisikapin ko maging maayos tayo ulit. Ayoko masira ang lahat ng meron tayo. Kaya sana mapatawad mo ko. Mahal na mahal kita. Hindi nakasagot si Charlene sa sinabing yon ng kanyang asawa. Sa loob-loob niya, bigla siyang kinain ng kanyang konsensya. Naalala niya ang namagitan sa kanila ni Kiko kung kailan ginawa niya ang mali. Ang gabing pumatol siya sa tukso. Hindi niya alam kung aamin ba siya at hihingi ng tawad. Hindi din niya alam kung may karapatan siyang patawarin at ang mga titig ni Dante mabibigat para sa kanya. O sige na, Pangga. Magpahinga ka lang dyan ha. Tumalikod na si Dante at nagsimulang magligpit ng mga kalat sa kanilang bahay. Samantalang si Charlene naman, naiwan sa kwarto, nakaupo sa gilid ng kama, nanginginig at tahimik na umiiyak. Pero sa gitna ng kanyang pagsisisi, bigla ring sumagi sa kanyang isip ang huling bilin ni Kiko, ang pananakot nito na aaminin kay Dante kapag hindi niya naibigay ang mutya. Anong gagawin ko? Bakit ba kasi ang tanga-tanga ko? Bakit ko hinayaang mangyari to? Litong-lito ang babae sa kung ano ang dapat niyang gawin. Maghapon siyang hindi mapakali sa loob ng kwarto. Nagpatuloy ang ganong gawin niya sa loob ng ilang araw. Ni hindi na siya makalabas ng bahay sa takot na makita si Kiko. Natatakot na siya sa sarili niyang multo. At maging ang asawa niya ay madalas niyang pinagbabawalang lumabas at makipagkita sa kaibigan. Palagi itong nagdadahilan na masama ang pakiramdam o kaya naman ay dinadala niya ito sa lambing. Ngunit lumipas pa ang ilang araw. Napansin na ni Dante ang pagbabagong ito sa ugali ng asawa. Nag-alala na siya para dito. Isang umaga, habang nag-aalmusal silang mag-asawa, kinausap na niya si Charlene. Langga, okay ka lang ba? Kanina ka pa tulala dyan ha. Hindi ka kumakain. Oo, Langga. Okay lang ako. Okay ka ba talaga? O pilit mo lang itinatago ang totoong nararamdaman mo? Akala mo ba hindi ko alam? Akala mo wala akong alam? Labis na kinakabahan si Charlene nang marinig ang sinabing yun ng asawa.
Agad niyang naisip na baka sinabi na ni Kiko dito ang nangyari sa kanila. Malayo na ang nararating ng kanyang isip nang muling marinig ang tinig ni Dante. Baka mamaya kasi ay may dinaramdam ka ng sakit, ha? At ayaw mo lang sabihin sa akin kasi ayaw mo ako mag-alala. Tignan mo nga yung sarili mo. Namumutla ka at nangangayayat na. Tapos hindi ka pa naglalabas ng bahay. Hindi siya nakasagot. Sa halip napayuko siya habang pinipigilan ang muling pagsama ng kanyang pakiramdam. Yun ang ikatlong araw na ganun ang nararamdaman niya. Nahihilo sa umaga, nagsusuka, nanlalambot at walang ganang kumilos. Sa loob-loob niya, nag-uumpisa na siyang kabahan. Tumakbo siya papunta sa banyo at doon nagsuka. Paglabas niya, nakita niyang nakasandal sa tabi ng pintuan ng banyo si Dante. Nag-aalala itong nakatingin sa kanya. Langga, gusto mo bang puntahan natin si Tatay Buntoy para magpatawas? Baka lumalayan eh. Wag mo siyang pupuntahan. Okay lang ako. Hindi ka dapat mag-alala. Konting pahinga lang ang katapat nito. Siguro stress lang to sa dami ng iniisip at sa dami ng mga nangyayari. Napanatag si Dante sa sinabi sa kanya ni Charlene. Kahit may konting alinlangan, ay pinilit niyang maniwala sa paliwanag ng kanyang asawa. Tahimik nilang ipinagpatuloy ang pagkain. Pinagmamasdan pa rin ni Dante ang asawa, pero hindi na ito muling nag-usisa pa. Pagkatapos nilang kumain, agad na inayos ni Charlene ang pinagkainan. Pilit niyang itinago ang kaba at ang sama ng pakiramdam para hindi na magduda ang asawa. Habang abala si Dante sa panonood ng TV sa sala, palihim na nagtungo siya sa kwarto at kinuha ang isang pregnancy test kit. Lumakad siya papunta sa banyo. Isinara niya ang pinto at marahang umupo sa inidoro. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang test kit. Ilang minuto lang, pero tila habang buhay ang lumipas habang hinihintay niya ang resulta. Nang lumabas ang dalawang guhit, tila bumagsak ang buong mundo sa harapan niya. Positibo. Tuluyang napasalampak sa sahig si Charlene. Hawak-hawak niya ang kit. Umiiyak siya ng tahimik, pilit tinatakpan ang kanyang bibig para hindi siya marinig ni Dante. Ano tong nagawa ko? Hindi maaari. Hindi maaari to. Sigurado siya, hindi kay Dante ang bata. Hindi niya magawang lokohin ang sarili. Isang gabi lang ang naging pagkakamali nila ni Kiko, pero sapat na pala yun para mabuo ang isang buhay. Dahan-dahan siyang tumayo at pinahid ang kanyang mga luha sa pisngi. Hindi niya alam kung paano haharapin ang katotohanan yon. Hindi niya rin alam kung paano sisimulang magpaliwanag sa asawa. Pero isa lang ang alam niya, hindi niya habang buhay na maitatago ang kanyang pagbubuntis. Lumabas siya ng banyo, nakangiti. Ginawa niya ang lahat para magkunwaring nasa ayos lang ang lahat. Kinagabihan, may malalakas na katok ang narinig nila sa kanilang pintuan. Oh, gabi na. Sino kaya yan? Bumangon siya at dahan-dahang lumapit sa pintuan. Pagbukas niya, bumungad doon si Kiko. May hawak na bote ng alak sa isang kamay. Medyo lasing at parang balisa. Pre, Dante, abay buhay ka pa pala. May dala ako para sa ating dalawa. Inuman tayo. Natigilan si Charlene sa loob. Tila sinampal ng presensya ni Kiko. Nanlamig ang kanyang batok habang pinagmamasdan mula sa sulok si Kiko. Uy, pare. Ang tagal mo nawala. O sige, tuloy ka, pre. Tamang-tama, wala naman akong ginagawa eh. Langga, ipagluto mo nga kami ng pulutan. Ha? Sige. Ipagluluto ko na kayo.
Pumasok si Kiko na parang pagmamay-ari ang bahay. Nang makita niya si Charlene, ngumisi ito ng palihim, puno ng kahulugan. Charlene, ganda mo pa rin talaga kahit gabi na. Bagay na bagay ka kay Dante. Siyempre. Nanigas si Charlene. Hindi siya makatingin ng diretso kay Kiko. Mabilis niyang iniwas ang paningin at pumasok ng tuluyan sa kusina. Langga, pasuyin naman ng 2 baso. Heto na, Dante. Ayos. Salamat, Langga. Pre, buhay na naman ang gabi nating ito. Ano nangyari sa'yo? Abay, ilang araw kitang di nakita. Wala. Nasa tabi-tabi lang ako. Naghahanap ng mga chicks. Aba, okay yun kung ganun. At nang makapag-asawa ka na. Ano, may nahanap ka ba? Meron siyempre. Ako pa ba? Yabang ah. Maganda ba? Dali mo minsan dito para naman makilala namin ni Charlene. Si Charlene. Oo. Kasing ganda yon ni Charlene. Habang nakaupo na sa sala ang dalawa, nagbubukas ng bote si Kiko. Panay ang tawa, habang palihim ang malisyosong tingin kay Charlene tuwing dumadaan ito at magdadala ng pulutan. Napansin ito ni Dante. Sandali pre, iba ang tingin mo sa asawa ko ah. Ano ka ba naman? Pabihira ka oh. Natural lang na tignan ko. Maganda eh. Alam mo, magaling ka talagang mag-alaga ng babae, pre. Minsan nga papaturo ko sa'yo para di na makawala yung chicks ko. Maya-maya pa, tumayo si Dante. Nagpaalam ito sa kanyang kainuman. Saglit lang pre ah, iihi lang ako. Pagkaalis ni Dante, mabilis na tumayo si Kiko at sinundan si Charlene sa kusina. Pagdating niya roon, bigla niyang sinunggaban ng babae. Mabilis, madiin, mapangas. Hinila niya ito at hinalikan sa labi. Kiko, tama na, ayoko na. Tigilan mo ako. Nakakadiri ka. Ano? Nakakadiri? Nung gabing magkasama tayo, parang di mo naman ako tinutulak ng ganito ah. Mali yun, Kiko. Mali lahat, tama na. Huwag mo na akong guluhin. Anong sinabi mo? Tama na. Hindi pwede, Charlene. Baka nakakalimutan mo. Akin ka na ngayon. O baka naman, gusto mong malaman ni Dante tungkol sa atin. Gusto mong masira ang buhay mo? Ang pamilya mo? Ano? Sumagot ka! Nanlaki ang mga mata ni Charlene sa sinabing yun ni Kiko. Nanginginig ang kanyang buong katawan. Kaya umayos ka. Saka nga pala, nasan yung pinapakuha ko sa'yo? Nasaan na yung mutya? Kiko, please. Ayoko na. Ayoko na madagdagan pa ang kasalanan ko. Hindi pwede. May usapan tayo. Kapag hindi mo ginawa yon at di mo binigay sa akin ngayong gabi, humanda ka. Tahimik na lumabas si Kiko ng kusina, kunwaring walang nangyari. Sakto namang bumalik na si Dante mula sa banyo at naupo ulit sa mesa ng inuman. Samantalang si Charlene ay nasa sulok ng kusina. Tahimik na pinupunasan ang kanyang mga luwa. Sa gabing yun, buo na ang pasya ni Charlene. Litong-lito man ang kanyang puso't isipan. Alam niyang wala na siyang ligtas. Napilitan siyang sumang-ayon. Sa gabing yun, kailangan makuha niya ang mutya kay Dante. Alam niyang hindi yun tama. Alam niyang pagkakanulo yun sa lalaking nagmamahal at nagtitiwala sa kanya. Pero wala na siyang pagpipilian pa. Inabot na sila ng 10 oras ng gabi sa pag-iinuman. Ang isang bote ay naging 2 hanggang sa naging 5. Nakahiga na si Dante sa sofa, bagsak sa kalasingan, humihilik ng malalim. Charlene, tulungan mo akong dalhin siya sa kwarto. Tahimik na tumango si Charlene.
Wala siyang lakas na tumanggi. Pareho nilang inilalayan si Dante. Tuloy pa rin ito sa paghilik hanggang sa mahiga na ito sa kama. Walang kamalay-malay sa nangyayari sa kanyang paligid. Pagkatayo ni Kiko, agad siyang tumingin kay Charlene. Ayan na. Lasing na. Kunin mo na ang mutya bago pa ako mainis sa'yo. Dahan-dahang lumapit si Charlene sa kama. Hinanap niya ang kwintas sa leeg ni Dante, pero wala roon. Wala. Wala sa leeg niya. Anong ibig mo sabihin wala? Tanga ka ba? Hanapin mo! Bakit hindi ikaw gumawa? Bakit ako pa? Ikaw naman ang may gusto nito hindi ako. Nagdilim ang mukha ni Kiko. Tumitig siya kay Charlene na para bang handa na siyang saktan nito. Nanginig si Charlene at napaatras sa labis na takot. Huwag mong subukan ang pasensya ko, Charlene. Hindi mo alam ang kaya kong gawin. Hanapin mo mutya at ibigay mo sa akin. Ayusin mo to. Kung ayaw mong ilabas ko ang baho mo. Walang pasabi, tumalikod si Kiko at lumabas ng bahay. Malakas ang pagbagsak ng pinto. Naiwan si Charlene sa loob. Nanginginig, pawisan at halos mawalan ng ulirat sa takot. Halo-halo na ang kanyang naging reaksyon. Galit, kaba, takot at matinding pagkamuhi sa kanyang sarili. Umupo siya sa tabi ng kanyang asawa. Yakap ang kanyang mga tuhod. Ang kanyang matay nanlalabo sa luha habang pinagmamasdan ang tulog na si Dante. Ang lalaking walang kamalay-malay sa nangyayari sa kanyang paligid. Pagkaalis ni Kiko, bumalik ang katahimikan sa bahay nila. Saka palang nakahinga ng maluwag si Charlene. Tumabi na siya kay Dante para matulog. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, nakarinig siya ng mahinang kaluskos sa labas. Teka, ano yun? Napatitig siya sa kisame. Naririnig niya na parabang may gumagapang sa lupa, mabagal at mabigat. Sumunod ay parang may matalim na bagay na hinahasa. Kumakalmot yun sa dingding sa may likod ng bahay. Kumabog ang dibdib ni Charlene. Tumahimik siya, nakiramdam. Napalingon siya kay Dante. Mahimbing pa rin ang tulog nito at walang kamalay-malay. Muntik na siyang mapasigaw nang may kumalabog sa bubong na parang may tumalon. Kasunod nun ay ang halos sabay-sabay na pag-alulong ng mga aso sa paligid. Diyos ko! Ano ba nangyayari sa labas? Ano to? Tumindig ang balahibo niya. Napayakap siya kay Dante. Humigpit ang hawak niya dito. Patuloy ang ingay. Mas lalong hindi na siya nakatulog. Yung tunog. Lumapit malapit sa bintana. May nakikita siyang anino na waring sumusulpot sa bintana. At sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang tumayo si Charlene. Lumapit siya sa bintana. Bahagya niyang inilihis ang kurtina at binuksan ng konti ang jealousy. Kabado siya, pero determinado siyang makita kung ano ang nasa labas. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, may nakita siyang isang nilalang. Balot ng itim na balahibo ang katawan. Matangkad ito at may mahahabang mga paa at kamay na may matatalas na kuko. Kulubot ang mukha nito, tapos ay may mapupulang mga mata. Hindi niya mapagsino ang anyo ng nilalang, pero nakita niya kung ano ang ginagawa nito. Parang may inaamoy-amoy sa hangin. Parang may hinahanap. Walang duda sa isip ni Charlene na ang nilalang na nasa labas ay hindi isang hayop at mas lalong hindi rin tao. Isa itong halimaw, isang aswang. Napaatras siya, biglang nanginig at napahawak sa kanyang tiyan. Parang gustong protektahan ang batang nasa loob niya, ngunit bigla siyang natigilan nang may maramdaman. Aray! Aray ko! Bakit ang sakit ng tiyan ko? Bigla itong kumirot na parang nilalamas ang kanyang mga lamang loob. Napaluhod siya, napakapit sa dingding, pilit pinipigilan na mapasigaw. Nanginginig na ang kanyang buong katawan. Diyos ko! Huwag ngayon!
Huwag ngayon! Sa kabila ng sakit, napasilip ulit ang babae sa bintana. Nakita niya ang aswang na nakaharap sa bintana. Nagtama ang kanilang mga mata. Hindi! Hindi pwede! Nagpatuloy ang sakit sa tiyan niya at sa huling sulyap, nakita niyang ngumisi ito gamit ang maluwang nitong bibig na may matutulis na pangil. Pagkatapos nun ay napahiga siya sa sahig. Naramdaman niya ang malamig na pawis sa kanyang noo. Patuloy pa rin ang pakiramdam na parang pinipiga ang kanyang tiyan. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari, kung epekto ba ito ng takot o kaya ng stress. Unti-unting nagdilim ang kanyang paningin at bago tuluyang mawalan ng ulirat, narinig niya ang pagkalmot sa dingding at ang isang malakas na pag-ungol, isang tunog na parang galing sa hukay. Nawalan ng malay bigla si Charlene. Kinabukasan na nagmulat ng mga mata si Charlene. Masakit pa rin ang kanyang tiyan, ngunit hindi na kasing tindi ng naramdaman niya kagabi. Dahan-dahan ay inikot niya ang kanyang paningin. Sa kanyang paglingon, laking gulat niya nang makitang katabi niya si Tatay Buntoy. Nakapikit ito at parang nag-oorasyon. Amoy insenso ang paligid at may basang bimpo din sa kanyang noo. Hawak nito ang kanyang pulso. Tila ba sinusuri ang tibok ng kanyang puso. Napakunot ang noo niya. Hindi niya agad masabi kung panaginip ang nangyayari o hindi. Sinubukan niyang bumangon pero pinigilan siya ng matanda. Dahan-dahan lang, Iya. Mahina ka pa. Hinimatay ka kagabi. Hindi siya agad nakasagot. Sa halip, nanatili siyang nakatingin lang kay Tatay Buntoy habang unti-unting bumabalik ang alaala sa nangyari kagabi. Ang kaluskos, ang halimaw sa bubong, ang pagkirot ng kanyang tiyan bago siya mawalan ng malay. Bakit po kayo nandito? Tinawag ako ng asawa mo para tignan ang kalagayan mo, Iya. Pwede ba tayo mag-usap? Ano pong pag-uusapan natin? Buntis ka, Iya. Nagbunga ang pagtataksil mo sa iyong asawa. At ngayon, dinadala mo ang anak ni Kiko. Anong sinasabi niyo? Anong anak ni Kiko? Anak to ni Dante, Tatay Buntoy. Huwag ka nang magsinungaling dahil alam ko at kaya kong patunayan yun sa'yo at lalo na sa asawa mo. Sandali lang po. Baka pwede natin pag-usapan to. Ano ba ang gusto niyo? Anong dapat kong gawin para manahimik po kayo? Sandali lang, Iya. Wala akong intensyong masama sa'yo. Ang sa'kin, gusto kitang balaan. Balaan? Para po saan? Kapag nalaman to ni Kiko, hindi ka nung titigilan. Dahil ang batang yan ay hindi isang normal na sanggol. Ano? Ano pong ibig niyo sabihin? Na hindi normal na sanggol? Tao naman si Kiko ah! Hindi normal na tao si Kiko. Isa siyang aswang. At ang sanggol na yan ay anak ng isang aswang. Anong aswang? Ano pong pinagsasasabi niyo? Hindi ako nagbibiro, Charlene. At hindi natin alam kung anong klaseng nilalang ang mabubuo sa tiyan mo. Hindi maaari ito. Anong gagawin ko, Tatay Buntoy? Gusto ko lang naman ng tahimik na buhay. Ayoko ng gulo. Ayoko ng ganito. Habang pinipilit ni Charlene na intindihin ang bigat ng mga sinabi sa kanya ng matanda, biglang bumukas ang pinto ng silid. Dahan-dahang pumasok si Dante. May dalang baso ng tubig. Halatang pagod at nag-aalala. Oh, ayos lang ba kayo dito? Kumusta po siya, Tatay Buntoy? Medyo naimasmasan na iyo. Pero kailangan pa niya magpahinga. Mabigat ang dalahin ng katawan at kalooban niya. Po? Bakit po? Ano po bang problema sa asawa ko? May sakit po ba siya? Wala. Okay na ako, Dante. Pasensya na ako, nag-alala ka. Pangga,
Ano ba kasing nangyayari sa'yo? Ba't ka nagkakaganyan? Pagising ko nakita kita nakahiga ka sa sahig, walang malay. Hindi ako mapalagay eh. Okay na ako, Dante. Huwag ka na mag-alala. Mabuti pa ay mauna na ako sa inyong dalawa. May mga gagawin pa ako eh. Mag-usap kayong dalawa. At kung may di man kayo pinagkakaunawaan, ayusin nyo na kagad. Wala naman po kaming pinag-aawayan eh. Bakit niyo po nasabi yan? Kayong dalawa na lamang ang mag-usap. Lumabas na ng kwarto si Tatay Buntoy. Ngunit pagkaraan lamang ng ilang sandali ay kagad na sinundan ni Dante ang matanda. Hindi na siya napigilan pa ni Charlene. Naabutan niya ito sa sala. Tatay Buntoy, sandali lang po. Pwede ko ba kayo makausap sandali? Ano yun, Dante? Alam niyo po ba ang bagay na to? Inilabas niya ang kanyang kwintas sa bulsa at ipinakita sa matanda ang mutya. Nanlaki ang mga mata ni Tatay Buntoy nang makilala ang bagay na yon. Imposible! Nasa iyo kalahati ng mutya ng kambal kuwago. Paano nangyari yon? Ipinamana po sa akin to ni Lolo at ibinili niya po sa akin na hanapin daw po ang kalahati nito. Kaya lang po nahihirapan po akong gawin yun eh. Tatay Buntoy, baka naman ho, pwede niyo akong tulungan. Ha? Ano naman ang maitutulong ko sa iyo? Alam ko pong nasa inyo ang kalahati at dala niyo to ngayon. Nararamdaman ko po. Ipinaparamdam po sa akin ng mutya. Mainit na mainit siya at kanina pa po galaw ng galaw. Parang isang tao po na nasasabik makita ang kamag-anak o kapatid niyang matagal nang hindi nakita. Tama ka, Dante. Nasa akin nga ang kalahati niyan. Mabuti naman po. Sa wakas, matatapos ng sumpa namin mag-asawa dahil sa pag-iingat ko ng bagay na to. Anong sumpa ang sinasabi mo? Sumpa po. Kaya po hindi kami magkaanak ng asawa ko dahil yun ang kapalit. Hanggat hindi ko po nahahanap ang kalahati nito at hindi sila napagbubuo, hindi rin po ako makakabuo ng anak. Nagkakamali ka, Dante. Ang mutya na nasa iyo ay walang sumpa. Dahil yan ang mutya na para sa mabuti. Malinis yan. Hindi tulad nitong iniingatan ko. Ito ang kalahati. Ito ang may sumpa. Dahil napunta ito sa mga masasamang nilalang. Sa mga aswang. Aswang po kayo? Siyempre hindi. Pero nakuha ko ito nung may mapatay akong isang pamilya ng mga aswang. Kung ganun, may ibang dahilan po kung bakit hindi po kami magkaanak-anak. Kailangan mo magpatingin sa doktor para malaman mo iyo kung bakit. Dahil sa tingin ko, sila ang makakasagot sa iyo. Kung ganun, nasa akin po pala ang problema. Sandaling natahimik ang dalawa. Hindi malaman ni Dante kung ano ang iisipin. Sa loob ng maraming taon ay isinisi niya sa mutya kung bakit hindi sila magkaroon ng supling. Pero ngayong may pag-asa ng mabuo ang mutya, tila naman natuldukan na ang pangarap nilang mag-asawa. Hindi ko alam ang sagot iyo. Pero siguro subukan natin. Buuin natin ang mutya. Malay mo, hindi ba? Bagamat may pagdududa na si Dante na may pag-asa pa, ibinigay niya ang mutya kay Tatay Buntoy. Tahimik namang kinuha ng matanda ang kwintas na nasa kanya ring bulsa. Marahan niyang inilapit ang hawak niyang piraso sa mutyang inabot ni Dante. Pagdikit ng 2 piraso, biglang may isang nakakasilaw na puting liwanag. Tumama ito sa mukha ni Dante at saglit siyang nabulag. Napaatras siya sa tindi ng enerhiya. Dinig na dinig ang kanyang pagsinghap. May mainit na enerhiyang dumaloy sa kanya mula sa ulo pababa hanggang kanyang dibdib, hanggang sa kanyang talampakan. Naramdaman niya tila lumakas ang kanyang pakiramdam. Tatay Buntoy, ano po ito? Yan ang kapangyarihan ng kambal kuwago. Lakas, bilis at talino. Sa'yo ko'y pinagkakaloob ang mutyang matagal ko nang iniingatan, Dante. Sana ingatan mo
huwag mong ipapahawak kahit na kanino. Lalo na, huwag mong hahayaan na mapunta sa kamay ng isang masamang nilalang. Alam kong mabuti kang tao, kaya karapat dapat sa'yo ang mutya na yan. Humupa ang liwanag. Napatingin si Dante sa mutyang nasa kanyang palad. Kumpleto na ito. Buo na. Ninanamnam niya ang nararamdamang kakaibang kapangyarihang pumasok sa kanyang katawan. Pero ilang sandali pa, nalaman niyang tumalas din ang kanyang pakiramdam. Bigla siyang napatingin sa pintuan ng kanilang silid at nakita niya si Charlene na nakasilip. Pakiramdam niya ay kanina pa nanonood at nakatitig sa kanila ang kanyang asawa. Ngunit nang mapansin siya ng babae, agad na isinara nito ang pinto. Mabilis, parang ayaw magpahuli. Pwede na akong umuwi, iyo. Basta, yung billing ko sa'yo ay wag na wag mong kalilimutan. Sige po, Tatay Buntoy. Salamat po sa ibinigay niyong mutya. Iingatan ko po talaga to at hindi ipapahawak maski po sa asawa ko o kahit na kanino. Tama yan. Ganyan nga ang gawin mo, Dante. Ihatid ko na po kayo sa labas. Nako, iyo, wag na. Hindi pa naman ako uugod-ugod. Kaya ko pa. Hayaan niyo na po ako, Tatay Buntoy. Pasasalamat ko po ito sa inyo. Tara na po. Lumabas na si Tatay Buntoy at nakasunod sa kanya si Dante. Samantala si Charlene naman ay kabadong muling nahiga sa kanilang kama. Lumalabas ang malamig na pawis sa kanyang noo. Sa sandaling yon, nang makita niya ang liwanag, ay natakot siya para sa maaaring pagdaanan ng kanyang asawa dahil doon. Kaya naman, nagdesisyon siya na gagawin niya ang ipinapagawa sa kanya ni Kiko. Nanakawin niya ang mutya ng Kambalquago at ibibigay ito kay Kiko. Pagsapit ng gabi, walang ibang maririnig sa silid ng mag-asawa kundi ang malakas na paghilik ni Dante. Mahimbing na ang tulog niya. Nasa tabi niya ang asawang si Charlene, gising na gising. Dahan-dahan itong bumaling paharap kay Dante. Pinagmasdan niya ang leeg ng asawa at nakita niyang naroon ang mutya. Maingat niyang iniangat ang kanyang kamay. Mabagal at kontrolado niya ang bawat kilos. Tinititigan niya muna ang mukha ni Dante at siniguradong tulog pa rin ito bago hawakan ang tali ng kwintas. Kinalas niya ito sa leeg ng kanyang asawa. Nang matanggal niya ito, tumagilid si Dante pero hindi nagising. Agad na kinuyom niya ang kanyang mga palad para maitago ang mutya. Sabay mabilis na tumayo at lumabas ng kanilang kwarto. Sa paglabas niya, naroroon na si Kiko. Sumilay ang isang makahulugang ngiti nang makita ang hawak ni Charlene. Charlene, anong ginagawa mo? Parang binuhusan ng malamig na tubig si Charlene. Mabilis siyang napalingon. Hawak pa rin ang mutya sa kanyang palad. Si Kiko na kanina'y nakangiti, biglang natigilan. Ang kumpiyansa sa kanyang muka ay napalitan ng kaba. Si Dante ay nakatayo sa may pinto. Hawak na ang itak. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Ang kanyang sariling asawa, hawak ang mutyang kanina lang, ay nakasukbit sa kanyang leeg. Bakit nasa iyo yan? Naglakad palapit si Dante. Ramdam naman ni Charlene ang labis na kaba at takot ng mga sandaling yon. Hindi siya makatingin kay Dante. Hindi siya makapagsalita. Nanatili siyang nakayuko. Hawak pa rin ang mutya sa kanyang mga kamay. Charlene, bakit? Bakit mo to nagawa? Pare, sandali lang. Huwag mong awayin ang asawa mo. Makinig ka muna sa paliwanag niya. Anong ipapaliwanag niya? Asawa ko siya, pero pinagnakawan niya ako. Hindi pa rin makapagsalita si Charlene. Tumulo na lang bigla ang luha sa kanyang mga mata. Hindi niya kayang salubungin ang tingin ni Dante. Kita sa mukha niya ang pagsisisi. Pero huli na. Ibalik mo sa akin yan, Charlene. Ibalik mo yan. Patawad! Patawad? Tinraidor mo ko, Charlene. Akin na sabi yan eh. Wag! Wag ka lalapit! Hindi ko na ito ibibigay sa'yo.
Kasi ayoko nito. Ayoko maging antingero katulad ng lolo mo, Dante. Ibibigay ko na to kay Kiko. Tapos tayong dalawa, umalis na tayo dito. Lumipat na tayo sa ibang lugar at doon tayo magsimula ng panibagong buhay. Malayo sa mga ganito. Please, nakikiusap ako sa iyo, Pangga. Bigla na lang walang babala, inagaw ni Kiko ang mutya mula sa mga kamay ni Charlene. Napaatras si Dante at sa paglapit niya kay Kiko para kunin ito, isang nakakakilabot na pagbabago ang nangyari. Sa harap niya mismo, nakita niyang unti-unting nagbago ang anyo ng kanyang kaibigan. Kumulubot ang balat nito at naging balot ng kulay itim na balahibo. Lumaki ang mga mata, lumabas ang mahahabang kuko at ang bibig nito'y napuno ng matutulis na ngipin. At sa isang iglap lang, sumugod ang aswang kay Dante. Agad namang nasugatan si Dante. Wala siyang kalaban-laban, lalo pat wala sa kanya ang mutya. Ang nag-iisang bagay na panangga niya sana sa mga nilalang na katulad ng aswang na nasa kanyang harapan ngayon. Naramdaman niya ang kakaibang sakit nang tumama ang kuko ng aswang sa kanyang binti. Napasigaw siya, agad na bumagsak sa lupa, duguan. Tama na, Kiko! Tama na, please! Nakikiusap ako! Nagtaka si Dante. Wala siyang nakita o naramdamang takot kay Charlene. Sa kabila ng biglang pagbabagong anyo ni Kiko. Sa kabila ng may mabangis na aswang sa kanilang harapan. Sandali lang. Bakit parang alam mo? Tumawa si Kiko, isang halakhak na tila galing sa kailaliman ng impyerno. Lumayo siya kay Dante, sabay harap kay Charlene. Lumapit ito sa babae. Niyakap siya mula sa likod. Dahan-dahang hinimas ni Kiko ang tiyan nito. Alam mo ba, nabuntis siya. Parang tumigil ang mundo ni Dante. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Hindi niya tuloy malaman kung matutuwa ba siya sa pagkakataong yun o matatakot dahil anumang sandali ay maaaring saktan ni Kiko ang kanyang asawa at ang batang nasa sinapupunan nito. Kiko, wag. Pare, parang awa mo na. Sige na. Sa ina mo siya po, pahig na ako. Pero nakikiusap ako, pare. Pakawalan mo ang asawa ko. Huwag mo silang sasaktan ng anak ko. Di ba magkaibigan naman tayo? Alam mong matagal ko nang gusto magkaanak, di ba? Sige na, pare. Ibalato mo na sa akin to. Hangal! Hindi ikaw ang ama nito, Dante, kundi ako. Hindi nakagalaw si Dante. Nabigla siya sa kanyang narinig. Para siyang sinaksak ng paulit-ulit. Agad na namuo ang luha sa kanyang mga mata. Hindi niya na alam kung ano ang mas masakit. Ang sugat ba sa binti niya o ang sugat na nilikha sa kanyang damdamin. Sa isang iglap, gumuho ang lahat ng dahilan kung bakit siya lumalaban. Ang babaeng minahal niya na tinraidor siya at ang anak na inaasam-asam. Parang naglaho at tinangay ng hangin. Wasak na wasak si Dante sa mga pagkakataong yon. Humanda ka! Papatayin na kita para wala na maging hadlang sa amin ang asawa mo! Biglang may matinding liwanag na sumabog mula sa likod ng dalawa. Napaatras si Kiko. Si Tatay Buntoy ang dumating. Nang mapaatras ang aswang, lumapit kagad siya kay Dante at hinila ito palayo. Inupo niya ito sa tabi ng isang puno upang iiwas sa panganib. Demonyo ka! Binalaan na kita! At sabi ko, itigil mo na mga kasamaan mo! Pero ano? Ano, Kiko? Hindi mo ko pinakinggan! Nagliliwanag pa rin ang mutya sa leeg ni Tatay Buntoy. At ang liwanag ay parang hugis mata ng isang dambuhalang ibon. Umingay din ang hangin. Maririnig ang mababa at tila malungkot na huni ng mga kwago. Sinubukan lapitan ni Kiko ang kanyang Tatay Buntoy, ngunit napapaso siya sa init na dala ng liwanag ng mutya. Ano yung hawak mong mutya? Bakit napapahuli mo mga ibon?
Nasa akin ang tunay na mutya ng Kambal Kuwago. Ano? Paano nangyari yon? Niloko mo ko, Charlene! Hindi ko alam. Wala akong kinalaman dyan. Ang sa akin lang, kinuha ko kung ano nasa leg ng asawa ko. Kasi, ano namang alam ko sa itsura ng mutya na yan? Kung totoo o peke. Kahit nasasaktan sa kanyang mga sugat si Dante, ay napangiti siya. Naalala niya ang kanyang ginawa nang ihatid sa labas si Tatay Buntoy. Ibinalik nito ang nabuong mutya sa matanda. Palihim nitong sinabi sa matanda na di niya kaya ang responsibilidad na alagaan ang mutyang yun. Hindi siya isang antingero at lalong wala siyang alam kung paano lumaban sa mga nilalang ng dilim. Ipinagkatiwala niya ng walang pag-aalinlangan kay Tatay Buntoy dahil alam niyang mapagkakatiwalaan talaga ang matanda. At isa pa, kinutuban siya ng masama nang makita niya ang kanyang asawa na nakasilip sa may pintuan. At totoo nga ang kanyang kutob. Ipinagkakanulo na siya ni Charlene. Ang suot niyang kwintas na nakuha ng dalawa ay galing din kay Tatay Buntoy, pero isa lang yung mahinang klase ng mutya na kahawig ng Kambal Kuwago. Pagbabayaran mo to, papatayin din kita, babae ka! Tumigil ka na! Halimaw ka! Ikaw ang tumigil! Akala mo ba ay uurungan kitang matanda ka? Bastos ka! Wala kang galang! Sana pala ay pinatay na lang din kita nung nasa gubat ka nung ika-1 pa! Akin ang mutyang yan! Bitiwan mo yan! Nang masanay sa liwanag, tumalon sa ere ang aswang. Sabay bagsak sa harapan ni Tatay Buntoy. Kahit pa nasasaktan, ay tiniis niya ito para lamang sana hablutin ng kwintas. Ngunit nang makaiwas ang matanda, sinundan na niya ito kagad ng mabilis na kalmot at sinubukang kagatin. Ngunit hindi siya nakakatama. Parang nababasa nito ang kanyang mga kilos. Wala kang laban sa akin, Kiko! Isa ka lamang pangkaraniwang aswang! Madami na ako napatay na mga aswang na mas malakas pa kaysa sayo. Pero anak, patawarin mo ko kung gagawin ko to sayo! Itinaas ni Tatay Buntoy ang kanyang kamay at mula sa mutya, lumabas ang isang dambuhalang kuwago na may 2 ulo. Gawa ito sa purong puting liwanag. Lumipad ito sa ere at agad na sumugod kay Kiko. Nang maramdaman ng aswang ang matinding init na dala ng liwanag, bigla siyang napasigaw at tumakbo palayo. At bawat bahagi ng kanyang balat na tamaan ng liwanag ay nalalapnos, waring sinusunog mula sa loob. Ano to? Tama na! Tama na, hindi ko na kaya! Tama na! Habang tumatakbo siya at pinit na nilalayuan ang naglalagablab na ibon, bigla siyang napahinto. Nasa harapan na niya si Tatay Buntoy at sa likod naman niya ay naroon si Dante. Halos sabay na sinaksak ng 2 ang aswang. Tagusan gamit ang itak. Humupa ang liwanag. Nawala ang ibon. Si Kiko ay napaluhod sa lupa at duguan. Unti-unti nawalan ng buhay. Nang tuluyang maging abo ang bangkay ng aswang, napaiyak si Tatay Buntoy. Tinangisan niya si Kiko, ang dating sanggol na minsang inaruga, minahal at itinuring na parang tunay na anak. Tapos na! Wala na siya! Wala nang manggugulo sa inyo! Salamat po, Tatay Buntoy. Utang ko po sa inyo ang buhay ko. Wala yun, iyo. Tungkulin kong ipagtanggol kayo. Pero heto na ang mutya. Ibinabalik ko na sa'yo. Po? Para talaga sa ito, iyo. Kunin mo na. Kailangan mo to. Dahil sa tulong nito, magkakaroon ka ng karunungan para makapagpasya ng tama. Isinuot ng matanda sa leeg ni Dante ang mutya at saka ito tumalikod. Naglakad pa uwi sa kanyang bahay. Nang wala na ang matanda, nilingon ni Dante si Charlene. Nakatayo ito sa gilid, umiiyak ng tahimik. Bakit, Charlene?
Bakit mo nagawa ang lahat ng ito? Hindi nakasagot ang babae. Nakaupo lang siya sa sahig. Ang luha niya ay tuloy-tuloy. Hindi niya alam kung ano ang isasagot sa tanong ng kanyang asawa. Hindi rin niya alam kung may maibabalik pa. Hindi mo lang ako tinraitor. Iniputan mo pa ako sa ulo. At sa mismong kaibigan ko pa. Alam mo ba kung gaano kasakit ang lahat ng ginawa mo? Dante, hindi ko sinasadya. Hindi ko alam kung bakit ko nagawa yun sa'yo. Hindi mo sinasadya. Pero ginawa mo. Ginusto mo siya. Minahal mo ba? Hindi. Isa lang itong malaking katangahan. Ikaw ang mahal ko, Dante. Mahal kita. Si Kiko, pagkatapos na may nangyari sa amin, parati niya akong tinatakot. Palagi niya akong pinagbabantaan. Nasasabihin niya sa'yo ang lahat, Dante. Sinabi niya sa akin, natitigilan niya lang ako kapag binigay ko sa kanya ang mutya. At naniwala ka naman. Oo, tanga na ako kung tanga. Pero ibinigay ko yon kasi ayaw kong mawala ka sa akin. Ayaw kong malaman mo ang naging kataksilan ko. Ayaw kong malaman mo ang tungkol sa batang dinadala ko. Patawarin mo ko, Dante. Patawarin mo ko. Hindi ko alam kung kaya kitang patawarin ngayon, Charlene. Parang hindi ko pa kaya. Muling tumulo ang luha sa mga mata ni Charlene. Naaplos niya ang kanyang tiyan, samantalang si Dante tumalikod at nauna nang pumasok sa loob ng kanilang bahay. Kumuha ito ng mga unan sa kwarto nila at nahiga na lamang sa sala. Pagpasok ni Charlene, nalungkot siya sa kanyang nadatnan. Gusto man niyang kausapin si Dante. Alam niyang hindi pa ito ang tamang panahon. Batid niyang hindi ganun kadaling mapatawad ang kasalanang nagawa niya. Sa paglipas ng mga araw, tuluyan nang nanlamig ang pagsasama ng mag-asawa. Si Dante ay palaging pumupunta sa bahay ni Tatay Buntoy para mag-ensayo at maging mahusay na antingero. Ang kaguluhang nangyari sa bahay ni Dante ay agad na balitaan ng mga taga-baryo. Ngunit ang kwento na kumalat ay tungkol lamang sa isang aswang na napadpad at tinangkang biktimahin ang sanggol ni Charlene. Ito ang naging sentro ng usap-usapan. Isang nilalang ng dilim na napigilan bago pa man makapaminsala. Walang nakakaalam ng buong katotohanan at si Tatay Buntoy, kinilala nilang tunay na bayani, ang tagapagligtas ng kanilang baryo. Tungkol naman kay Kiko, nang may ilang nagtatanong kung nasan siya, ang tanging sagot ng matanda ay nahanap na nito ang kanyang tunay na mga magulang at doon na muna umuwi. Bagamat hindi sila nagkaayos ng lubusan, hindi rin tuluyang nagkahiwalay ang mag-asawa. Nanatili silang magkasama sa iisang bubong at piniling magpatuloy kahit masalimuot. Pagkalipas ng ilang buwan, nagsilang si Charlene ng isang malusog na anak na lalaki. Nang makita ito ni Dante sa unang pagkakataon, napaluwa siya sa labis na tuwa. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Isang gabi, kinausap niya ang kanyang mutya habang nakaupo siya sa bintana. Mutya ng kambal ko, Ago. Ano bang dapat kong gawin? Paano ba ako magsisimula ulit? At sa katahimikan ng gabi, nagliwanag ang mutya. Kasabay nito, isang tinig ang sumabay sa hangin. Banayad, tila galing sa malayo, ngunit malinaw na malinaw sa kanyang isipan. Magpatawad ka, Dante, at magmahal muli. Napapikit si Dante. Ang bigat sa kanyang dibdib, unti-unting lumuwag. Ang galit, ang sakit, at ang takot ay tila tinatangay ng liwanag ng mutya. At sa unang pagkakataon,
Matapos ang lahat, dahan-dahang sumilay ang isang ngiti sa kanyang mga labi. Kinabukasan, binuhat ni Dante ang bata mula sa duyan. Anak? Anak, ako to. Anak, ako ang tatay mo. Hinaplos niya ang noo ng sanggol at hinalikan ito. Nakita ito ni Charlene. Agad siyang lumapit sa kanyang asawa. Dante, alam kong hindi madali ang lahat ng to. Hindi ko hinihingi ang lahat ng kapatawaran mo ngayon. Pero sana bigyan mo kami ng pagkakataon. Ngumiti si Dante at tumango. Ang ipapangalan natin sa kanya ay Neo. Napatingin si Charlene. Nagulat, ngunit napangiti na rin. Maganda ang pangalang naisip mo. Neo, na ang ibig sabihin, bagong buhay. At sa umagang yon, nagkasundo si Dante at ang kanyang asawa. Masaya silang dalawa dahil maski binayo ng pagsubok at luwa ang kanilang pagsasama, naroon sila muling haharapin ang bagong simula. Hindi perpekto, ngunit totoo at punong-puno ng pagmamahalan. At sa pagkakataong yon, tinanggap na nga ni Dante ng tuluyan si Neo bilang kanyang anak at nangako silang palalakihin ang sanggol sa pagmamahal at tamang alaga, may respeto sa buhay at may takot sa Panginoong Diyos.